So yun po guys, ayan another topic po yung pag-uusapan po natin sa video po na ito. Mula po ito sa naging upload po ni Chris na, I believe that was June 2. And ito po yung kitang-kita po natin yung kasipagan na naman ni Chris na, kasi lahat naman ng vlogs ni Chris is nakikita naman po natin yung kasipagan po niya. Pero sa vlog po na ito is meron po siyang kasama na bata na kumbaga tinutulungan din po niya. Kasi I believe nag-start na po si Chris na sa pag-garden nga po, sa pagtatanim ng mga gusto po niyang itanim. Kasi plano niya 'di ba sa kanyang farmhouse is lagyan po niya ng mga sa paligid, mga bulaklak, mga gulay, mga hayop, ganoon po. So talagang sinisimulan na po niya ito. Yung mga hayop po niya is ando na po naka-ready na. Then ngayon nga po or sa vlog po niya na yun nga po is nagre-ready na rin po sila para sa pagtatanim nga po ng mga halaman na gusto po niyang itanim like mga bulaklak, mga gulay. And kung magkakaroon na po siya ng mga gulay, so malaking bagay din po ito sa kanila para may maggulay sila palagi. At the same time, kung marami-rami ang kanilang gulay, so pwede rin po nilang pagkakakitaan, di ba? So dual purpose po yung pagtatanim ng gulay. And yun nga, yung batang kasama nga po niya is nakakaawa rin daw po ang kalagayan nito, kapitbahay daw po nila ito. Lahat silang magkakapatid daw po is hindi nag-aaral dahil nga po sa hirap ng buhay. Kaya naisip ni Chris na isama-sama po niya ito sa mga ginagawa po niya para kahit paano is may makakatulong siya. At the same time, kapalit po nun is magkakaroon po ng kaunting pera ang bata na magagamit nga po nito para sa pagkain po nila, kasi nga po hirap din po talaga ang buhay sa buhay ang pamilya po nito, especially pagdating sa kanilang pagkain. So talagang nakikita po natin yung ni Chris na, yung puso ni Chris na ba. So maliban nga po sa kasipagan po niya, kasi given naman yung kasipagan po niya since dati pa man, talagang ibinapakita na po niya sa atin kung gaano po siya kasipag. Kahit na may sakit, nagtatrabaho nga siya, di ba? Kahit napakalayo, napakainit, umakyat pa rin sa bundok para magtrabaho, ganoon po. At yung pagkamatulungin po niya, nakita na po natin yung dati at muli nating nakita po ngayon sa vlog po niya na ito. Talagang ramdam po natin yung kagustuhan po ni Chris na makatulong po sa batang ito. So hoping na yun nga, matulungan po niya ito, at gustong-gusto daw ng batang ito na makapag-aral. So di ako sigurado kung anong plano ni Chris na, but hoping na sana itong batang ito is makapag-aral nga po sa pasukan, or pasukan na pala, no? Hindi ko alam kung pwede pa pong mag-aral or baka next pasukan na lang. And alam ko naman na since natutulungan na po siya ni Chris na, hindi po ito pabayaan ni Chris na. So talagang nasa puso na po ni Chris na yung pagtulong sa kapwa talaga. Talagang nakikita siguro ni Chris na yung kanyang sarili sa batang ito, na ganito rin sila kahirap noon. So tinutulungan po niya ang bata para kahit paano kumita ito ng konti na madadala nga po niya sa kanila, na magagamit po nila sa pagkain po nila. Kaya nagpapasalamat po tayo ng malaki kay Chris na, kasi talagang sa mga vlogs po niya is laging meron tayong nakikita na aral ba, yung pagiging kasipagan po niya. Nagbibigay po ito ng kumbaga mensahe sa ibang mga kabataan na gayahin po si Chris na ganito dapat ay ginagawa ng mga kabataan, imbis na magbubulakbol, imbis na gala ng gala, gastos ng gastos. So dapat maging masipag, masinop. Kung may pera man, dapat maging masinop, katulad nga po ng ginagawa ni Chris na talagang sinisinop po niya ang kanyang pera, ginagamit po niya ito sa tama. Kumbaga yung pera na kanyang pinaghirapan sa pag-vlog ba, talagang hindi napupunta sa hindi dapat puntahan. So talagang napupunta ang mga perang ito sa dapat puntahan, na makakatulong nga po para mapaunlad nga po ang kanyang pamilya. And also itong pagtulong-tulong po niya, although pa konti-konti na tulong lamang po ito, pero malaking bagay rin po ito, na sa kabila nga po ng kahirapan po natin sa buhay, kung may spare money tayo or kung may extra money po tayo, tumulong po tayo sa kapwa po natin. Wala naman kasi sa laki o liit ng tulong ang pagtulong basta bukal sa puso, basta galing sa puso ang pagtulong, is matatawag na rin ito na pagtulong. At alam ko sa mga natutulungan po nila Chris na or natin, kahit maliit man yan, alam ko na sobrang laki na po yan para sa kanila. Kasi yung gesture pa lang ng pagtulong is po yun, kumbaga concern. Yung concern mo ba sa isang tao, concern mo sa tinutulungan mo, is malaking bagay po yun para sa kanila. At alam ko na hindi lang itong batang ito ang matutulungan ni Chris na, alam ko na marami pa siyang matutulungan. Kaya ipag-pray po natin always, at sana isupport po natin always si Chris na huwag po natin i-skip yung ads, para mas may chance na mas malaki yung papasok na revenue na maaari po niyang maitulong, hindi lang sa kanyang pamilya kundi sa mga bata na katulad nga po
ng batang nakasama po niya sa kanyang vlog. So ito po, basahin po natin yung ilan po sa mga komento. Mula kay At Home with Lai. Hello Be Krishna, good morning. Ayos yan Be, para may maggugulay ka na pag lumago ng mga tanim mo at nakatulong ka pa sa kasama mo ngayon. Yun nga po, kapag may gulay na po siya, so hindi na kailangan pang bumili ng gulay sa palengke na napakamahal pa naman. At last time, di ba, nung bumili siya ng pichay, yung pichay is halos nabubulok na po, hindi na nila nagulay. So mas maganda yung may sarili siyang gulay, so hindi na po siya bibili. At the same time, kung marami-rami nga po ang kanyang mga gulay, so pwede nga po nila itong ibenta or pagkakakitaan. At yun nga po, nakatulong nga po siya sa kanyang kasama, although konting tulong lang, pero alam kong malaking bagay na yun sa bata na nabigyan siya ng tulong ni Krishna. At alam kong hindi pababayaan ni Krishna yun, sinisimulan na nga po niya ang pagtulong sa batang ito. From Emily Flores, good morning Krishna, buti naman at meron ka ng kasama dyan. Maganda yan, ilagay mo sa paligid ng farmhouse, tapos mga gulay para hindi bumili. God bless. Yun po yung plano ni Krishna, na sa paligid po ng kanyang farmhouse is mga gulay, mga bulaklak, din mga hayop, ganoon po. So nakaka-excite na po yung magiging scenario or view po ng kanyang farmhouse. Pero sabi po niya sa vlog po niya na iyon na hindi pa daw po niya nakausap yung magpapanday daw po ng kanyang farmhouse. So abangan na lamang po natin kung kailan po masisimulan ang kanyang farmhouse. Victoria Chris Paul Shipper, good morning Krishna, sana may tumulong na sponsor sa kanila para sila makapag-aral yan. Ingat palagi, God bless. Yun po, ipag-pray po natin yun na sana is may makatulong nga po sa batang iyon at sa kanyang pamilya na makapag-aral nga po. Since gustong-gusto ng bata na makapag-aral at lahat daw po silang magkakapatid is hindi nag-aaral dahil nga po sa hirap ng buhay. So ipag-pray po natin na may mabuting puso tayong kababayan na makatulong nga po sa kanila para makapag-aral po sila. Clementa Catalo, good morning baby Krishna, ang sipag mo talaga. Okay yan, i-vlog mo kung anong ginagawa mo sa farm. Masaya kami nanonood sa'yo, ingat ka palagi, kumain sa oras para good health. Yun po, nakakatuwa po yung kasipagan talaga ni Krishna na ipinapakita po talaga niya sa kanyang pag-vlog po. Okay na po yung ganong vlog po niya, at least diba, nagbibigay po ito ng aral sa ating lahat na kailangan magsipag. Kumbaga, kung may itinanim ka, may madudukot or may maaani ka. So, ganoon po yung itinuturo ni Krishna sa ating lahat, especially sa mga kabataan, na magsipag nang sa ganoon is may maaani nga po pagdating ng araw. May Yoko, ayan, ganyan nga dahil lagi mo i-vlog lahat ng ginagawa mo para di ka mabakati sa pag-vlog. Nag-enjoy po kami sa panonood sa'yo. Yun po yung mga vlog po ni Krishna, kahit na iba-iba po yung genre ng vlog po niya, ay nakakatuwa pa rin naman po kasi ang sinusuportahan naman natin is hindi yung anong klaseng vlog meron siya, kundi siya mismo na vlogger, siya mismo ang sinusuportahan natin. Kaya kung ano po yung kahit ano po yung binavlog po niya, ginagawa po niya is talagang pinapanood po natin. Carmen Dizon, good morning Miss Beautiful Krishna, napakabusilak ng iyong puso, kagaya ni Sir Paul, isa ka din maawain sa mga taong walang-wala. Pagpatuloy mo lang yan at maraming biyaya ang darating sa iyo. Enjoy lang sa buhay, huwag pansinin ang mga basher at ingatan ng health. God bless. Si Krishna kasi is lumaki po siya na mahirap. Same with Sir Paul, kumbaga nagmula sila sa mahirap. So alam po nila yung pakiramdam ng taong naghihirap katulad po ng batang iyon. So alam po ni Krishna yung pakiramdam na gustong mag-aral pero hindi makapag-aral. Kasi nga po naranasan din po niya iyon. Kaya talagang bukal po sa puso ni Krishna na makatulong po sa mga tao. Ganoon po talaga. LC Mortel, wow grabe, saludo talaga ako sa iyo. Sobrang sipag mo talaga sa edad mong yan. Bihira na talaga ang mga ganyan dalaga ngayon. Basta happy kami, people love sa iyo. At syempre, stay humble and pretty. Basta nag-heart na ang all. Nag-purple heart na ang all pala. Ayun nga po, sa edad po ni Krishna, bibihira lamang po yung katulad po niya na sobrang hirap nga po. Mas inuuna po yung pangkabuhayan, ang pamilya kaysa sa kanyang sarili. Unlike sa iba, diba, na sa edad at 21, is talagang gala dito, gala doon, gastos dito, gastos doon. Kahit wala pang sariling pinagkakakitaan, gumagastos na, humihingi ng pera sa magulang. Pero si Krishna, kahit na mayroon sa sariling pagkakakitaan, talagang sinisinop po niya ito, ginagamit po niya sa tama ang kanyang pera. Ana Marie Torrible, good morning day Krishna, amping kayo lagi mabuti, may kasama ka, matulungan mo din siya, sipag at tiyaga lang ang kailangan sa tao para mabuhay. Love lang tayo, God bless everyone. Yun nga po ay nakakatuwa po yung ginagawa po ni Krishna. At the same time, may nakakasama po siya sa kanyang pag-vlog, may nakakatulong po siya sa kanyang ginagawa, di ba? And kapalit po nun is matutulungan nga po niya ang bata. Jocelyn Pre-Oxide, good job Krishna, pag may itinanim may aanihin. God bless you always, di pagkatsaga lang, maabot mo din ang pangarap sa buhay.
pray and be strong always. Ito po yung sinasabi ko, kapag may itinanim ka talaga, may aanihin ka talaga. So kumbaga nagtanim ka ng binhi, tapos pagdating ng panahon is maaani mo nga ito. Kaya tama itong ginagawa ni Krishna na pagtatanim nga po. Nang sa ganun balang araw is may makukuha sila, may makakain, may maibebenta, may mapagkakakitaan, ganoon. So yun, I think hanggang dito na lamang po muna ito. God bless po and bye for the po.